Magandang araw sa ating lahat. Ito na naman po tayo. Magsasolve na naman po tayo ng equations na transformable sa quadratic equations. Kung maalala po natin, pag-aralan po natin nung nakaraan na meron pong dalawang klase ng equations na tatalakayin natin under this topic. Ito po yung tinatawag natin na non-rational at saka rational algebraic equations. Nung huli po nating discussion, ang last po na ang pinag-aralan lang po natin ay ang non-rational. Magbibigay lang po tayo ngayon ng kaunting additional sa non-rational. Tapos, magbibigay rin po tayo ng example sa rational algebraic equations. So, let's go. Let's do this. Okay. Ito po yung ating example. Kung mapapansin po ninyo, parehong steps po ang gagamitin natin. Unahin po pa rin po natin na mag-transform ng equation sa kanyang standard form. That means we have to expand these two expressions here. And by expand, we mean r squared plus 4r plus 4. Yan po yung equivalent ng r plus 2 quantity squared minus, and lalagyan lang po natin ng parenthesis, 2r minus 3 squared, that will become 4r. Kung hindi nyo po masundan na shortcut ko, pwede nyo pong gawin yung FOIL method. Ayan. Para masundan po natin. Anyway, pareho lang po yung makukuha ang sagot. Ayan. We have 4r squared minus 12r plus 9. Dahil meron pa pong parenthesis dyan, kailangan po nating i-distribute yung sign na negative doon po sa quantity na nasa loob po ng parenthesis. Kaya ang lalabas po, negative 4r squared. Kung papansinin po ninyo, yung positive po naging negative. Kaya ibig sabihin po nun, mababaliktad lang po ang sign ng mga nasa loob. 12r minus 9 equals 0. Pagkatapos po niyan, we collect similar terms. And by similar terms, we mean yan po. Yung mga may pagkakapareho ng variable at saka exponent ng variable. So we have r squared minus 4r squared. That's negative 3r squared. 4r at saka 12r. Pareho silang may exponent na 1. Ayan. That will become plus 16r. 4 minus 9, that will be negative 5 equals 0. Ayan. Ngayon, solve na po natin yan by factoring. So, ito po yon. Kung hindi po kayo sanay na negative po yung leading term, pwede nyo pong i-transpose lahat po ng yan doon sa kabila para maging positive 3r squared minus 16r minus 5. So, gawin po natin. Positive 3r squared. Mababaliktad lang po yung mga sign. Minus 16r plus 5
equals 0. However, by examination po, hindi po natin pwedeng isolve yan by factoring. Diba? Sige, tignan natin. 3R then R. Parang pwede Minus 1. Ayun, pwede nga. Minus 5. I stand corrected. Equals 0. And so, negative 1R yan. So, negative R. And then we have negative 15R. Ayun. So, makukuha natin yung middle term na negative 15R. After that, syempre, equate natin bawat factor to 0. 3R minus 1 equals 0. And of course, R minus 5 equals 0. Solving each linear equation, we have R equals, ayan, magta-transpose po yung negative 1 magiging positive. Then divide both sides by 3. Ayan, 1/3. Then R, siyempre transpose lang po natin yung negative 5, magiging positive na po yan. So that is our solutions or our roots for the given example. Kung gusto nyo pong mag-checking, nasa inyo na po yan. Pwede po kayong mag-check. Next, ito na po. Meron na po tayong rational algebraic equation. Ang gagawin po natin, we have to multiply everything by the least common multiple of 3 and 60. Bakit po yan yung gagamitin po natin? Remember, doon po sa ating rules ng fractions, kailangan po maging similar fractions muna sila bago tayo mag-add. So sa elementary po, yun po yung tinuro. At para maging similar po, kailangan po natin makuha yung least common multiple. Pero sa elementary po kasi ang ginagawa nila, well, pareho lang naman po yan. Ang ginagawa po is, kinukuha po natin yung least common denominator. Yun yung tawag natin na LCD. Ayan. So let's get the least common multiple of 3 and 60. 3 and 60. Ayan. So, kailangan po natin kunin yung mga factors niyan. Siyempre, yung 3 po, 3 times 1 lang yan. No need to write 1. Ayan. Para hindi po masayang yung effort. Yung 6 is 3 times 2. Ayan. Times t. So, 6t. Pagkatapos po nun, bring down. Ayan. So, we have 3 times 2 times t. Kung papansinin po ninyo, ang ginawa ko po, pinagtapat-tapat ko po yung mga magkakapareho. Ayan. Kaya yung 3 po, magkatapat niya yung 3. Dito. Of course, yung 2 po, wala po siyang katapat. Pati na rin po yung p. Kaya, bring it down lang. So, natukoy po natin, after multiplying 3 times 2 is 60, that is our least common multiple. So, multiply the whole equation by 6t. Bakit po natin ginagawa yan? Siyempre po, we need to eliminate fractions. Remember that in our standard form of quadratic equations, as much as possible, gagamit po tayo dito ng whole numbers. Hindi ko naman po sinasabing hindi pwedeng gumamit ng whole numbers. Pero, mas madali po kasi mag-solve ng quadratic equations pag ang ginagamit po natin ay ayan, integers pala. Sorry, integers. So, we multiply 60 to our, or distribute 60 to the
terms inside our parentheses. Yan. I-multiply po natin yan. We have 2t over 3 times, 60. Ayusin natin. Ayan. 6 plus 5 over 6t times, ayan, 6t equals 1 times 60. Siyempre, kayang-kaya na po natin ano yan, 60. So, a number multiplied by 1 is the number itself. Let's simplify. Yung 6 at saka yung 3 po magka-cancel out. Magiging 2 na lamang yan. So 2t times 2t, that will become 4t squared. Plus, magka-cancel po yan. 60 divided by 60 is equivalent to 1. May iwan na lamang po yung 5. Then we have 6t. Pagkatapos po nun, itra-transpose na po natin yung 60 dito po sa kabila. Parang may iwan na lamang po ay yung 0. And by doing that, nakamit na po natin yung ating second objective, yung second step, which is yung ating first step, which is to transform the equation into its standard form. So we have 40 squared minus 60 plus 5 equals 0. Tingnan po natin kung magagawan po natin ang paraan na ma-solve yan. Parang hindi po yata kaya ng factoring yan. Gagamit po tayo dito ng favorite ninyo, yung tinatawag po natin na ayan, yung quadratic formula. So negative b, x equals negative b, plus or minus square root of ayan, b squared minus 4, minus 4 AC. Extend lang po natin yan. All over 2A. Ayan. So, i-substitute muna po natin yung mga values ng A, B at saka C. So, yung negative 6 po, negative times negative 6. Yun po yung ating B. Plus or minus square root of negative 6 squared minus 4. Ayan. Kailangan po makover po ng radical symbol ang ating quantity dito sa loob. Minus 4 times A. What's the value of A? Andito po yung leading term natin, 4. And then we have the value of C, which is positive 5. And ito po yun. All over 2A. 2 times 4. Then, let's continue. So, pag sinimplify na po natin yan, magiging 6 plus or minus square root of, ayan, this will become 36 minus, so 4 times 4, 16 times 5, that will become 80. So, negative 80. 36 minus 80, that will give us
negative 44. Ayan, all over 8. Pwede po natin i-simplify yung sagot na yan. Ayan. I-continue po natin dito. 6 plus or minus. Yung 44 po, i-disregard po muna natin yung negative, pero mamaya ilalagay din natin. Yung 44 po, kung maalala ninyo, is 4 times 11. So, lagay po natin dyan, negative 11 times 4. Pag minultiply mo yung dalawang yan, magiging negative 44 pa rin. So, wala po tayong binabago dyan. Tinamad ng maglagay ng variable sa kabila. Then, of course, yung 4 po, pwede po nating kuhanan ng square root yan. So, ano nga ba yung square root ng 4? 2. Ayan, may iwan po yung negative 11 sa loob. Divided by 8. Pag sinimplify po natin yan, siyempre yung 6, yung 2 at saka yung 8, divisible po lahat yan by 2. So divide mo lang lahat yan by 2, that will become 3 plus or minus square root of negative 11 over 4. And that is, those are the values of our x. Ayan, nagkaroon po tayo ng imaginary na roots. So, yan na po. Kung gusto nyo pong i-check, pwede nyo pong i-check. Magkakaroon lang po kayo ng problema. Ayan. I think not. Hindi naman magkakaroon. So, ayan. Tama na yan. So, kung meron po kayong gustong request na topic na gustong ipa-discuss, i-PM nyo lang po ako or you could write your comment sa baba. Yun lamang po at maraming salamat. Sana po ay patuloy niyong tangkilikin ang aking channel.